Marahil ay yung iba po sa inyo ay kilala po or marahil yung iba po ay hindi pa kilala si Eric Liddell. And si Eric Liddell po ay isa po siyang Olympian in 1924. So that's 100 years ago. So meron pong ginanap na Olympics sa Paris nung 1924, and this is a 1924 Olympics. And Eric Liddell is a Scottish runner, and also isa po siyang Scottish missionary nung panahon niya after po niyang manalo with this Olympics ay na talaga siya bilang isang missionary nung panahon na nabubuhay siya and isa po siya sa pinaka naging famous nung 1924 Olympics and yung buhay niya po ay na-featured sa isang movie, and ang pangalan po ng movie na iyon ay Chariots of Fire and ito po ay nanalo ng Oscar Awards It is a Oscar Awards winning movie, and yung reason kung bakit po siya naging famous is nung time po ng Olympics nung 1924 ay siya po ay in-expect na manalo sa 100 meters sprint. So nung time na yun talagang yung Olympics ay talagang big deal, and even today ay big deal yung Olympics kapag nanalo ka ng gold medal. And itong 100 meters sprint na to, probably it is his best event and marami pong nag-expect na siya po ay manalo with this race. And itong time na to, nung nalaman niya po na yung race, yung 100 meters na yon ay magfo-fall sa Sunday, ay siya po ay nag-withdraw sa race na yon. And marami pong tumingin sa kanya, maraming nakita ito as it is a foolish thing to do. Bakit ka nag-withdraw sa araw ng race na kung saan na-expect ka na mananalo? And marami ring nag-iisip na ito ay pagsasayang ng isang opportunity, and possible ito ay mag-ruin ng kanyang reputation, and also madi-disappoint yung kanyang country because that time ay dinadala niya yung kanyang bansa and yung pressure ay talagang na-expect nung time na yon sa kanya, and yung applause of men was within the reach kung mananalo siya ay pupuriin ng mga tao. But Eric Liddell feared dishonoring God more than he feared losing the praise of people. So na-expect niya na itong gagawin ko, itong pagliban ko ng linggo ay madi-dishonor ko ang Panginoon dahil para sa kanya ang araw ng linggo ay para sa Diyos. And yung decision na yon ay para sa iba, it is a nonsense to the world bakit mo tinapon yung opportunity na yon? Bakit hindi ka na lang naging practical? Bakit hindi mo na lang kinompromise ng konti yung araw ng linggo? But for Liddell, the deeper question was not ano yung iisipin ng Diyos sa akin, and hindi niya iniisip kung ano nga ba yung iniisip ng tao sa kanya. And in that moment, nung time na yon in 1924, ay pinakita niya na yung isang Kristiyano ay hindi dapat gino-govern ng approval of men but by obedience to God. And this is the same issue na kinakaharap or dinedefend ni Pablo in Galatians chapter 1 verse 10, that Paul is not merely defending the doctrine, but also he is exposing
the heart of the false teachers, no? And the false gospel do not arise only from a bad thinking, but from a wrong worship. And itong mga false teacher na ito ay ina-alter nila yung ebanghelyo, yung gospel, because they want a message, they want a gospel that will gain the favor of men, no? And avoid the offense of the cross, dahil ang ebanghelyo po ay offended sa tao. And binabanggit dito ni Pablo in chapter 10, he makes it plain that the one who belongs to Christ cannot live o hindi pwedeng mabuhay for the applause of men or for the approval of men. And ito po ang ating teksto ngayong umaga na ito. Buksan po natin ang ating Biblia. At tayo po ay tumayo at basahin po natin ito. We will read it in from verse 2, simula verse 8 papuntang verse 10, yung ating key text for this morning. So again, buksan po natin ang ating Biblia in Galatians chapter 1 verse 8 to 10 at basahin po natin ito. In verse 8, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Verse 9, as we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you receive, let him be accursed. And verse 10, this is our key text. For am I now seeking the approval of men or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I will not be a servant of Christ. Maaari na po tayong umupo at tayo po ay manandaling manalangin para sa ating sermon ngayong umaga na ito. Heavenly Father, we thank you for this morning, for the opportunity, Panginoon, na kami po ay mag-aral ng iyong salita at makinig, Panginoon, at magbanggit, Panginoon, ng iyong salita ngayong umaga na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa pag-iingat, at upang kami po ay mapagpuri at magsamba sa iyong ngayong umaga na ito. At naway tulungan mo po kami, Panginoon, na mas lalong maintindihan, Panginoon, ang iyong ebanghelyo, ang iyong salita sa aklat ng Galacia. At naway kayo po, Panginoon, nang mabigyan ng kaluwalhatian ngayong preaching na ito, Panginoon, at naway kayo po ang kumilos, Panginoon, sa bawat isa, sa lahat na makikinig ngayong umaga na ito. Kayo po ang kumilos sa kanilang mga tenga, at sa akin, Panginoon, ay itago mo po ako sa likuran ng iyong krus. Sa iyo po ang pasasalamat at papuri at ito'y pinapanalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, yung last preaching ko po ay kung kayo po ay nakapakinig nito, but I will do a recap dahil yung last preaching ko po ay nung January pa. At nung last preaching ko po in verses 1 to 9, and the title of my preaching that time is the no other gospel, no? And so for the background and for the recap ng last preaching na ito ay in verse 1 to 5 ay yung salutation ni Pablo sa mga taga-Galacia, and he greet the Galatians church, the Galatians Christians, at pinakita niya ni Pablo sa kanyang salutation, sa kanyang greetings, that the true gospel
ito ay nagbibigay ng grasya, ito ay nagbibigay ng kapayapaan, at ito ay nagde-deliver. Ito ay may kapangyarihan to deliver a sinner, at itong ebanghelyo ay ito ay magbibigyan, no, ng kaluwalhatian ng Panginoon. And in verse 6 to 9 ay binigay ni Pablo dito yung kanyang initial rebuke sa mga taga-Galatia, dahil sila po ay confused, sila po ay nadadala ng maling ebanghelyo. Sila ay ina-apply nila yung maling ebanghelyo dahil sa mga false teachers, no? Dahil si Paul po ay iniwan yung mga taga-Galatia dahil sa kanyang mission that time, at nung pagbalik niya po ay nagkakaroon na ng crisis itong Galatian church dahil pinasok po ito ng mga false teacher. And ang turo po ng mga false teacher ay dapat ay matuli ka para mapasailalim ka, no, sa lupon ng Diyos, sa iglesia ng Diyos. And dahil ayun yung turo ng Judaizers, no, ng mga Jewish that time, dahil ito ay turo galing sa kanilang mga ninuno o ancestral from Abraham. But pinapakita dito ni Pablo na ang ebanghelyo ay sila ay nasa new covenant, sila ay nasa bagong tipan na at ito ay napangyari nung si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo at siya ay nabuhay muli. And makikita natin dito sa verse 10 ay inexpose ni Pablo yung deeper issue behind doon sa gospel distortion, no? Bakit nga ba inaltered or dinistort yung ebanghelyo ng mga false teacher? And the reason is because itong mga false teacher na ito, yung puso ng mga false teacher na ito ay they were naturally craving doon sa approval ng mga tao. They were craving to the approval of men more than the approval of God. And after Paul says in verse 8 to 9, itong pagsasabi niya ng let them be accursed, let him be accursed, itong mga false teacher na ito, itong mga taga-Galatia ay iniisip, some of them think na itong sinasabi ni Pablo ay it is too severe, no? Bakit si Pablo ay hindi na lang maging gentle? And dahil ang tinatanggap ng mga taga-Galatia ay yung ebanghelyo na mas acceptable para sa kanila, no? Na kailangan mo magpatuli, kailangan mo magpa-circumcise para mas maging acceptable ka, at tingin nila ito ay acceptable sa Diyos, no? But in their heart, ang kanilang piniplease at ang kanilang iniisip ay mas maging acceptable ako dito sa lupon, no, sa iglesia ng Galatia, dahil ako ay tinuli, dahil ito yung turo ng mga ng aking ancestor o from Abraham. Dahil itong mga false teacher na ito ay dinagdagan nila, no? They added the circumcision and the law keeping. Kailangan nilang sundin yung batas, dahil yung gospel with a human contribution ay it is far less offensive for them, no? Kailangan ko lang sundin to para maging acceptable ako. But yung gospel na tinuturo ni Pablo dito ay merong katotohanan that ang isang tao he is unable to save himself. Hindi ko yung pagsunod ko sa batas, yung circumcision, yung pagpapatuli ko, ito ay ang para sa kanila, bakit
kailangan ko lang maniwala, no? Hindi ba sapat yung mga ginawa kong circumcision? Hindi ba sapat yung pagsunod ko sa batas para maging acceptable ako sa Diyos? Pero ang sinasabi ni Pablo dito ay hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. And walang gawa ng laman o there's no work that can justify the sinner. Dahil yung tinuturo ni Pablo dito na ebanghelyo that Christ alone, si Kristo lamang ay siya yung sapat siya yung sapat sa kaligtasan ng isang mananampalataya. Now, ang makita natin dito that the problem of the Galatian church ay hindi lamang doon sa wrong doctrine, no? Doon sa hindi lamang ito sa pagkakamali doon sa aral, but ito ay pagsuway doon sa Diyos. Ito ay pagsuway sa puso at hindi lamang nila binago yung mensahe ng ebanghelyo, but pinakita rin nila kung sino talaga yung nais nilang pagbigyan. Sino yung nais nilang bigyan ng lugod o bigyan to please, no? Kung sino yung gusto nilang ma-approve para sa kanila. So Paul asked the series of rhetorical questions in verse 10. Binanggit niya dito that for am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I will not be a servant of Christ. So, pinapakita ng verse na ito that yung conversion ay merong bagay na binabago. At itong bagay na ito ay yung isang taong kinonvert ng Panginoon, yung isang taong niligtas ng Panginoong Jesucristo ay may bagong audience. At meron po itong bagong ambisyon sa buhay at meron itong bagong katapatan. At ito po yung aking dito po iikot yung aking mensahe ngayong umaga na ito. At ito po yung mensahe na ito, that the Christian life consists not of pleasing people, but of pleasing Christ, our Master. So again, the Christian life consists not of pleasing people, but of pleasing Christ, our Master. O in Tagalog, ang buhay Kristiyano ay hindi binubuo ng kaluguran ng mga tao, kundi ng pagpapalugod kay Kristo na ating Panginoon. At meron po akong dalawang punto na gustong ibigay sa inyong sa umaga na ito. Unang-una, that the Christian life has a new audience. And pangalawa naman po, that the Christian life has a new allegiance. Ang buhay Kristiyano ay meron itong bagong audience at ang buhay Kristiyano ito ay may bagong katapatan. And later on sa discussion natin ay ito ay i-extract pa natin, no? At tayo po ay pumunta, no, sa una nating punto that the Christian life has a new audience. And makikita natin ito in verse 10a, doon sa mga rhetorical question ni Pablo na binanggit niya dito. So Paul says that am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? Pinapakita dito ni Pablo at inumpisahan dito ni Pablo yung issue ng approval at yung aim, no? And makikita naman natin na lahat naman ng tao ay namumuhay na merong audience, merong kailangan ng approval. Like for example ay kapag kayo pong mag-asawa ay kailangan gumastos, hindi pwedeng yung isa lang yung approval. Kailangan may approval ng asawa.
So every one of us, no, even sa buhay natin, ay may kinakailangan tayong approval, no, bago natin minsan gawin yung isang bagay. Minsan kailangan ng approval sa sarili natin, no? It is a type of approval of men. But the question is whether we seek the approval. Ang tanong ay kaninong approval nga ba yung naggo-govern sa ating puso? And makikita natin that these false teachers ay they were governed by the opinions of men. And itong mga false teacher na ito, kung titignan natin in the latter chapter, in chapter 4 ng Galatians, in verse 17, binanggit dito ni Pablo that itong mga false teacher, binanggit dito that they make much of you but for no good purpose. They want to shut you out that you make much that you may make much of them. So ang ginagawa nitong mga false teacher na ito ay sila ay pinupursu ng mga false teacher. And they want to try to win their affection, but not to lead them nearer to Christ. They want the Galatians to become devoted to them. Ito yung ginagawa ng mga false teacher. And their attention is not a pastoral love na ginagawa ni Pablo. But itong ginagawa ng mga false teacher na ito, they were trying to manipulate itong mga taga-Gracia. It is a spiritual manipulation, and they do not really serve the church of Christ, but they use the church. They want to satisfy yung kanilang mga sarili. And ito yung binabanggit ng Galatians chapter 4 verse 17, no? That but Paul he is not measuring his ministry, no, doon sa approval ng mga tao, but by divine approval of God. So kaya sinabi ni Pablo dito, if I were still trying to please man, I will not be a servant of Christ. So kapag hinahangad mo yung papuri ng tao o ginagawa mo silang kontrolado ng buhay mo, ay it means na yung ruling question na ng yung buhay ay ano nga ba yung iisipin sa akin ng tao? Ano nga ba yung marireceive ko? At ano nga ito bang gagawin ko? Ito ba ay magkakos ng aking reputation? Will I lose favor if I speak plainly? So, ito na yung ang nangyayari na ay kapag ikaw ay people pleaser, ikaw ay ang lagi mong sinisik ay yung approval ng mga tao, ay wala nang ibang tatakbo sa isip mo kundi yung approval nila na sila ay ma-please, no? Ngunit ang motibo at ambisyon ni Pablo dito sa kanyang tanong ay paano ko ba bibigyan o mabibigyan ng kagalakan ang aking Panginoon? So it is a contrast, no? Instead, Paul says here na hindi ko piniplease itong mga tao, no? But rather Paul is saying na ang piniplease ko, ang gusto kong mabigyan ng approval ay ang aking Panginoong Jesucristo. Dahil ang nagiging tanong na kay Pablo ay am I being faithful to the truth that entrusted to me? And itong bagay na ito ay makikita natin, no, in 1 Thessalonians chapter 2 verse 4 to 6, binanggit dito
But just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, ibig sabihin ay si Pablo ay in-entrust sa kanya yung ebanghelyo. So we speak not to please man, but to please God who tests our hearts. For we never came with words of flattery, as you know, nor with a pretext for greed. So, ibig sabihin na yung pagpe-please daw sa tao ay ito ay nagmumula sa greed. Oh. And binanggit niya dito that God is witness, nor did we seek glory from people, whether from you or from others, though we could have made demands as apostles of Christ. So, ito yung reason kung bakit ganun na lang, no? Kung bakit ganun na lang yung sharpness ng tone ni Pablo in verses 8 to 9, that itong mga nagdi-distort ng gospel, let them be accursed. Let them be anathema. And Paul basically saying here na hindi na yun yung namumuong prinsipyo ng kanyang buhay. But at also hindi niya hubugin yung kanyang ministeryo hindi niya hubugin yung ministeryo upang bigyan ng lugod o kagalakan nitong mga tao na ito. And he will not distort the gospel just to preserve yung favor ng mga tao dahil yung ebanghelyo ay pinagkatiwala sa akin ng Panginoong Jesucristo. And but we need to also to understand that yung pagpi-please ni Pablo sa Diyos ay hindi ito yung reason ng kanyang justification, no? Hindi ginagawa ni Pablo yung pagpe-please sa Diyos para siya ay maligtas. Dahil yung mga false teacher, yung kanilang turo, ang motive nila is to please the approval of men para mas maging acceptable sila sa mga tao. At yung kanilang gospel ay ang tinuturo nito ay para mapabilang ako, para ma-accept ako ng Diyos. Gagawin ko tong mga na to, magpapatuli ako. So ganun yung thinking ng mga taga-Galatia. But Paul here ay binabanggit niya dito na that yung Christian, yung isang Kristiyano ay tinawag bilang magmahal, no? We are called to love. We are also called to please men, no? But binanggit sa isa niya ring letter, nakalimutan ko lang po yung verse, but binanggit niya doon na siya ay piniplease niya yung mga tao for them to be saved. So ito ay papunta pa rin doon sa kaluwalhatian ng Diyos. It is also to please God, no? I am pleasing people for them to be saved. And makikita natin dito that itong ginagawa ni Pablo, itong sinasabi ni Pablo that we do not obey, no? Hindi natin sinusunod yung Diyos para tayo ay tanggapin niya, no? But rather we obey because in Christ we have already been accepted. So yung reason kung bakit ko kayang bigyan ng lugod ang Diyos, yung reason kung bakit kaya kong sabihin na itong ginagawa ko ay para sa approval ng Diyos ay dahil inaccept tayo ng Kristo. Tayo ay binigyan ng katwiran ni Kristo. At itong katotohanan na ito ay pinoprotektahan tayo in legalism, no? So ang tinuturo ni Pablo sa atin dito sa verse 10 ay hindi kuhain yung pagmamahal ng Diyos, no, by better obedience. Rather, because we are united to Christ by faith, no, and because you have been justified by grace alone,
tayo ay namumuhay o tayo ay mamuhay na may kagalakan sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. So, ayun yung reason, no? Paul is saved. Si Pablo ay niligtas ng Diyos, no? He encountered God in the road of Damascus. Ito yung pagkakatawag sa kanya. And so, ang gusto ko lamang ipunto, mga kapatid, na ang buhay Kristiyano ay hindi nabubuhay sa harap ng palakpak ng mga tao, kundi sa harap ng mukha ng Diyos. We are living in the face of the living God. Ang approval na dapat nating isik ay yung Diyos. Yung approval ng Diyos. Is this, ito bang action ko ay pleasing sa Panginoon? Dahil ang layunin ng buhay ng Kristiyano ay hindi popularity, hindi po kasikatan, kundi katapatan sa Diyos. And some of us, we've been tempted by the approval of men. Even in church life, ay tayo ay nagsisik ng approval ng tao. Hindi man natin sinasabi in vocal, but quietly, minsan ay ito ay nag-rule sa ating mga puso. That we tend to seek the approval of men. Kaya ang tanong sa atin, mga kapatid, ay do we soften the truth so no one will be offended? Do we remain silent? Tayo po ba ay tumatahimik kapag tayo ay tinatawag na magsalita ng katotohanan? And do we serve in order to be noticed rather than to be faithful? Naway itong mga tanong na ito ay mag-reflect sa ating buhay, sa ating mga action. Dahil again, Paul is teaching here sa charge sa kanya ng mga false teacher that he is not pleasing people but of God. At kung yung unang tanong natin sa una nating punto ay kaninong approval at layunin yung kukuhain mo sa iyong buhay, itong pangalawa nating punto ay kanino ka ba talaga nabibilang? Sino nga ba kanino nga ba ang iyong katapatan? And in our second point, that the Christian life has a new allegiance, o ito ay may bagong katapatan. So ang buhay Kristiyano, ito ay dapat ay merong itong bagong katapatan. And binanggit dito in verse 10b, if I were still trying to please man, I will not be a servant of Christ. So Paul says plainly here that a man cannot be ruled by the approval of men and at the same time truly live as a slave of Christ. It is a contradict na ikaw ay namumuhay sa approval ng mga tao at sinasabi mo sa iyong sarili na you are a servant of Christ. And the word servant here, yung doulos, carries the force of slave. At ang ibig sabihin po nito ay the one who belongs wholly o yung kabuuan to another. So, a slave
yung isang slave o yung doulos, yung servant ni Kristo, it means that it does not own himself. Hindi mo na pag-aari ang yung sarili. And a slave does not set his own terms. Or a slave does not revise the will of his master. Ang isang pong servant o isa pong alipin ni Kristo ay hindi binabago ang mensahe o yung will ng kanyang master. Sinong isang servant, sinong isang tagasunod lamang, uutusan niya yung kanyang master. Minsan nangyayari po yan sa mga corporate, yung mga matatapang na mga rank and file na mga employee. But in here, binabanggit dito ni Pablo na yung isang servant ay kung ano yung kalooban ng kanyang master, kung ano yung kagustuhan ng kanyang master, ay ito ay kanyang susundin. And also binanggit dito ni Pablo, if I were still trying, or yung may binanggit dito, if I were still, and the word still ay ito po ay napaka-importante dahil pinapakita dito na there was once na si Pablo ay namumuhay doon sa approval ng mga tao, sa kanyang reputation. Remember, Paul, he is a persecutor of the Christians on his time. Itong panahon na ito, and before his conversion ay he advanced the Judaism, no? And he is living by the applause of men. So pinapatay niya yung mga Kristiyano before niya ma-encounter o makita ang Panginoong Kristo in the road of Damascus. And nung time na siya po ay niligtas ng Panginoong Kristo, hindi lang binago ni Kristo yung kanyang doktrina, yung kanyang pag-iisip, but Christ claim, kinuha ni Kristo mismo yung kabuuan ng kanyang buhay. So, makikita natin dito that the conversion is not merely a change of thinking, but it is also a transfer of ownership. The Christians belongs to Christ by right of purchase and by right of redemption. Dahil si Kristo ay namatay para sa iyo. Si Kristo ay namatay para kay Pablo. Merong karapatan sa Kristo para sa buhay ni Pablo. Christ has bought His people with His own blood. Therefore, the believer is no longer free to live to himself. And he is no longer free for public favor, for public approval of men, or to the praise of men. He is not free from this kind of things. But ang isang niligtas ay isang binili ng dugo ni Kristo. He is longer to please the Lord. Siya ay namumuhay upang mabigyan ng kagalakan ng Panginoon. Siya ay nabubuhay upang bigyan ng kapurihan ng Panginoon. And yung reason kung bakit yung reason kung bakit si Pablo ay very sharp in verse 8 to 9 ay he is not depending his personality, although may charge sa kanya merong charge sa kanya na siya daw yung nagde-distort ng gospel. Dahil yung gospel, mahal mo. Although yung iba ay wala namang kontrata, yung iba mga freelance, but kung susundin natin yung kontrata ay dapat ay wala kang other employer.
Ganon din yung sinasabi ni Kristo dito, that you cannot serve two master at the same time. Dahil at some point, yung isang master will expose the other. And if Christ is your master, ikaw ay susunod sa Kanya. Even when obedience is costly. And if Christ is your master, you will stand even when misunderstood. Kapag ikaw ay nami-misunderstood, ay tatayo ka sa katotohanan. You will speak the truth even when it wounds your reputation. And you will also endure the rejection rather than betraying the gospel. And this is not a harsh bondage. Hindi ito para controlling ka. But this is a holy freedom na tayo ay may kalayaan upang mabigyan ng kalawalatian ng ating Panginoon sa Kristo. For the one who bound to Christ is finally freed from the tyranny of the human approval. So I end ito pong Galatians chapter 1 verse 10 ay pinapakita sa atin na yung isang issue na it is not only the gospel or what the gospel we confess, but sino nga ba yung nag-rule sa iyong puso? Kaninong approval nga ba yung nag-rule sa iyong puso? Dahil yung Christian life is governed by this reality. We belong to Christ. So the question is not merely tama ba yung aking doktrina, but also ay kaninong approval nga ba yung nag-govern ng aking puso? Kaninong pabor nga ba yung aking sinisik? At kaninong alipin nga ba ako? And by nature, all of us are enslaved to the bliss of man, to the approval of man. Kung tayo ay before our conversion, kung tayo ay hindi pa nililigtas ng Panginoong Kristo, tayo ay nakagapos upang bigyan ng kapurihan, bigyan ng kagalakan ng mga tao. We seek the approval of men, and tayo ay nag-crave sa acceptance ng mga tao, and we also justify ourselves before others, and we want a righteousness that can be seen and praised. Kaya tayo minsan ay pag gumagawa tayo ng mabuti, gusto natin maraming nakakita. Pero si Kristo, nung siya po ay dumating, nung siya ay nabubuhay, He came as a perfectly obedient Son. He was despised and rejected by men, yet in every moment, He fully pleased the Father. And he did not bow to the crowd. Hindi niya inalter yung katotohanan para makaiwas sa suffering. But rather, He obeyed all the way to the cross. And there, He bore the curse of the sinners. So now, because Christ rendered the obedience we failed to give, dahil si Kristo, kinuha niya yung galit ng Diyos na dapat deserve natin. Because Christ rose again for our justification, and Christ has redeemed a people for Himself. Lahat po ng mga mag-repent at maniniwala sa
sa Kanya ay free doon sa condemnation. And lahat ng mga mag-repent and maniniwala sa Kanya ay dinadala ni Kristo doon sa blessed service, sa paglilingkod na merong pagmamahal. And this is ito yung tinuturo ni Pablo na tayo ay tinawag to please men, but hindi para ma-accept tayo ng Panginoon, but itong pagbibigay ng lugod sa ating mga kapatiran ay itinuturo ni Kristo, that to love our neighbor. Kaya kung ikaw ay nabubuhay pa rin sa approval ng tao, lumapit ka kay Kristo. Talikuran mo yung cravings mo doon sa acceptance ng mga tao, at talikuran mo yung pagtatanggol sa iyong sarili, at magsisi ka, sumampalataya ka kay Kristo, at magpahinga ka sa Kanyang sapat.